Alam niyo po kung bakit kampante ako na hindi magwawagi itong kampo ni Sara Duterte sa 2028? Dahil kampante po ako na Diyos ang gumagalaw para protektahan ang ating Presidenteng Bongbong Marcos at ang buong Pilipinas na. Dahil po sa ginawang gulo ng mga Duterte. Totoo lang po yan. Aminin man nila o hindi. Sila po ang nanggulo, nagpagulo at gumugulo sa Pilipinas. Kung sila po ay nakikipagtulungan sa ating presidente at sa gobyernong ito na siyang dapat, dahil kung sino po ang inupo ng Diyos sa posisyon na yan, dapat magtulungan tayo. Hindi eh. Doon sa mga hindi makakawala sa kapangyarihan, gusto nila magtuloy-tuloy yung kanilang kapangyarihan to the point na kailangan nilang mangagaw at hindi makapaghintay sa 2028 kung saan sinasabi nila na malakas daw sila. Pero, totoo ba ang mga suporta ng mga DDS kay Sara Duterte? Yan po napatunayan natin sa nakaraang special election sa Antipolo. Pero bago po natin talakayin yan, si Sara Duterte po ngayon ay umaani ng sangkatutak na batikos doon sa kanyang sagot na parang wala namang sinagot. Pero ang gusto nilang mangyari ay ipa-dismiss yung impeachment case laban sa kanya. Akala ba natin 16 yung kanyang dekalibreng mga abogado para depensahan siya? Bakit ang daming dahilan? Bakit ang daming question kunwari? Keso jurisdiction, keso ganito, keso ganyan. Bakit hindi na lang harapin kung talagang walang kasalanan si Sara Duterte? Bakit hindi hikayatin ng mga abogado niya na harapin na lang at sagutin dahil yun ang proper forum para malinis ni Sara Duterte ang kanyang pangalan. Pero imbis na yun ang gawin nila, pinapadismiss nila yung impeachment case. At may plano na naman silang iakyat ito sa Supreme Court. So ano ang iisipin natin? Kayo nga mga DDS, ano sa tingin ninyo? Paano niyo ipagtatanggol yung ginawa ni Sara Duterte? Na imbis harapin at ipakita sa inyong mga DDS na siya ang nararapat maging presidente sa 2028, bakit tinatakbuhan niya ang accountability? Yan po ang unang-una dapat na silipin ninyo sa isang kakandidato. Kaya ba niyang humarap sa accountability? Mukhang si Sara Duterte po ay hindi. Kasi in actuality, allergic po si Sara Duterte sa salitang accountability. Kaya't hanggat maaari, lahat gagawin nila ang paraan para takbuhan yung accountability na yan. Ang accountability na yan ay makikita lang natin kapag natuloy yung impeachment trial. Pero sa galawan ng kampo ni Sara Duterte, hindi ba nila alam pinagtatawanan na sila ng taong bayan? Kahit na anong depensa pa ng mga DDS na kesyo lumabas daw ang totoo na mahina yung impeachment complaints, kaya daw pinadidismiss ng kampo ni Sara Duterte. Kayo nga mga DDS, bakit hindi nyo tanungin yung sarili ninyo? Matatanggap nyo ba ang presidente ninyo na hindi marunong humarap sa accountability? Hindi nyo na naisip na kapag naging presidente si Sara Duterte, madali nila kayong mauuto at madali nilang gawin ang lahat ng pwede nilang gawin sa gobyernong ito nang hindi niya kailangan sagutin sa inyo. Dahil kapag kayo ay nagtanong sa kanya, dededmahin lang kayo. Yan ba ang gusto nyong maging presidente? Sa nangyaring pagsagot ni Sara Duterte na tila wala naman siyang sinagot, yan po ang magpapatunay na may itinatago si Sara Duterte. Hindi po tayo mga tanga at bobo. Well, maliban na lang doon sa mga nagbubulag-bulagan at okay lang sa kanilang matawag na tanga at bobo, basta lang masuportahan nila ang isang taong hindi marunong humarap at sumagot sa dapat nang ipaliwanag sa taong bayan. Tandaan ninyo, pag si Sara Duterte ang naging presidente, walang paliwanag, walang sabi-sabi, basta kung ano ang gusto niya, yun ang gagawin niya. Dahil sinasabi nga ng mga dating kaalyado ng mga Duterte na what Sara wants, Sara gets. Ngayon po, hindi nangyayari yan eh. Kaya galit na at takot na si Sara Duterte dahil kung dati nung nasa Davao pa siya, lahat ng gustuhin niya at dahil sa mayor ang kanyang ama, nakukuha niya. Natural, lahat ng gusto niya, masusunod at makukuha niya. Nung naging vice president po siya, ay hindi po nangyari mga gusto niya. Kaya siya ay nanggagaliiti sa galit at lahat ng paraan gagawin para makabalik sila sa posisyon para tuloy-tuloy ang happy days nila.
mukhang hindi na po yun ang nangyayari. Dito na lang sa impeachment case, natatawa nga ako Hindi po ba 16 na dekalibre ang kanyang mga abogado? Pero pinalalabas nila na yun daw impeachment case ngayon ay baliwala na kasi noon pa daw last year, ito ay ibinasura na ng Supreme Court. Pero hindi ba Supreme Court na mismo ang nagsalita last year nung sinabi nila na unconstitutional yung ginawa ng House of Representatives pero hindi po inaabsuelto si Sara Duterte. Pero bakit ngayon? Parang pinalilitaw pa nila na naabsuelto na si Sara Duterte sa impeachment case niya last year. At yun daw mga akusasyon ngayon ay matagal nang binasura ng Supreme Court na isang napakalaking kasinungalingan. Dahil kahit na ako narinig at nabasa ko yung statement ng Supreme Court na hindi nila inaabsuelto si Sara Duterte. So nakikita nyo ang galawan nito mga abogado ni Sara Duterte na kahit na sila na alam na hindi absuelto si Sara Duterte ay palilitawin, palalabasin, imamind condition ng taong bayan na wala na yung impeachment na yan dahil binasura na yan last year. Isa lang po yan sa mga dahilan kung bakit gustong ipabasura ng kampo ni Sara yung impeachment case. Dahil natatakot po sila kung ano ang mahahalungkat, kung ano ang malalaman ng taong bayan tungkol sa kanilang iniidolong si Sara Duterte. So ngayon pa lang, dahil sa ginagawa nila ang lahat ng paraan para haragin na naman tong impeachment na to at iaakyat na naman nila sa Supreme Court, ano po ang iisipin ng taong bayan? Natatakot si Sara Duterte na malaman nating lahat kung ano ang mga itinatago niya. So, kailangan nilang pabanguhin ang pangalan ni Sara Duterte. At isa sa paraan na yan ay ang maglabas ng mga sangkatutak na survey kung saan ang taas-taas ni Sara Duterte sa ratings. Nilampaso niya si BBM sa ratings. Pati sa pagkapresidente, siya ang nangunguna. Pero yan po ay ploy lamang. Yan po ay pang-uuto at pagmamind condition. Paano ko po nasabi yan? Ito pong nakaraang special election sa Antipolo kung saan nilampaso ng anak ni Yumaong Romeo Acop ang kalaban na si Red Liaga. Pero bago po yan, sangkatutak din na mga survey ang inilabas nila favoring Red Liaga. Isa sa mga surveys nila na kumalat ay itong nagsasabing si Red Liaga ay nakakuha ng 78% at si Bong Acop ay tumanggap lamang ng 20%. Pero pagkatapos po ng eleksyon, si Bong Acop ay tumanggap ng 60,051 votes, samantalang si Red Liaga ay nakakuha lamang ng 12,054 votes. So akala ba natin 78% ang nakuha ni Red Liaga sa survey at si Bong Acop ay 20% lang. So, diyan pa lang napatunayan natin na ang mga survey ng mga DDS ay peke. At nung bago pa ang eleksyon, naglabas si Attorney Mark Tolentino. Ito yata yung abogado ni Red Liaga kung saan sinabi niya rito, Antipolo 2nd District latest survey for 10,000 respondents. Fieldwork March 5 to 10, Red Liaga panalo na kung saan si Red Liaga ay nakakuha ng 51.01% at si Acop ay 34.07%. Yan po galing na mismo sa kampo ni Red Liaga. Tapos, pagkatapos ng eleksyon, ito na ngayon ang sinasabi ni Attorney Mark Tolentino. Antipolo 2nd District Special Election Update. Hello, disqualification cases due to massive illegal election campaign practices. So, nung natalo sila, kung ano-ano ng akusasyon ang ibabato nila kay Bong Acop. Akala ko ba ayon kay Mark Tolentino ay 51.01% ang nakuha ni Red Liaga sa kanilang pa-survey. At si Acop nga ay 34.7% lang. At hindi ba may mga lumalabas na pictures na inendorso ni Sara Duterte itong si Red Liaga? So ngayon naglalabasan yung mga komento na kiss of death na ngayon ang pag-endorso ni Sara Duterte sa kahit na sinong tatakbo sa ilalim ni Sara Duterte. At ito daw ang nagpapahiwatig
at nawala na ang hatak ni Sara Duterte sa taong bayan. Dahil mantakin mo naman, ikaw na mismo ang nag-endorso dun sa kandidato. And yet, nilampaso lang ng kalaban. To think na yung tatay ni Bong Acop na si late Representative Romeo Acop ay umani ng pambabatiko sa mga DDS. Hindi nga ba sinabi pa nila na natupad daw yung wish ni Cara David at kahit na sa burol at hanggang sa nailibing si Acop kung ano-ano pang pang-aalipusta ang sinabi nila tungkol dito kay Romeo Acop. O ngayon, anong masasabi ninyo? Kahit na nagpakalat na kayo ng fake news, ng fake survey, at kahit na inendorso pa ni Sara Duterte at ni Ferdinand Topacio ang alaga ninyo, natalo pa rin. Tapos ngayon, palalabasin ninyo na nadaya si Red Liaga? Well, mukhang ganito rin ang senaryong nakikita ko. Dahil panay ang labas nila ng survey na ang taas-taas ni Sara Duterte sa lahat halos ng presidential survey. Kahit sa mga government officials, kahit na walang ginagawa ang Vice Presidente, siya pa rin daw ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Ano akala nyo sa taong bayan? Mapapaniwala ninyo sa survey ninyo? Walang ginagawa yung Vice Presidente, tapos siya pa ang pinakamataas ang survey? Sangkatutak ang dapat niyang harapin at sagutin na ayaw niyang harapin at sagutin, pero sa kanya pa rin ang tiwala ng taong bayan? Ano ba tingin niyo sa mga Pilipino? Tanga? Bobo? Stupido? Walang utak, at higit sa lahat, bulag sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ngayon, nung natalo itong si Red Liaga, naglabas po ng statement si Attorney Mark Tolentino. Sabi sa kanyang official statement, "For the record, and to put an end to circulating misinformation, Vice President Inday Sara did not endorse Red Liaga as congressional candidate for the 2nd District of Antipolo in the March 14, 2026 special election. The Red Liaga team formally requested the office of the Vice President to issue an endorsement and or release a video in support of Red Liaga as congressional candidate for the 2nd District of Antipolo in the March 14, 2026 special election. However, no endorsement was issued and no video was recorded or released by the office of the Vice President." So ngayon na natalo si Red Liaga, sasabihin ni Attorney Mark Tolentino that Vice President Sara Duterte did not endorse Red Liaga sa kanyang congressional candidacy. So ngayon, porke natalo si Red Liaga, palalabasin nila na hindi totoo yung endorsement ni Sara Duterte. Ngayon, granting na hindi totoong inendorso ni Sara Duterte si Red Liaga, bakit bago yung eleksyon at naglalabasan itong mga pictures ni Red Liaga na tinataas ang kamay ni Sara Duterte, walang umimik sa inyo, walang pumalag sa inyo, walang nagsalita sa inyo na AI or edited or kung anuman yung mga lumalabas na picture. Just wondering, bakit kaya? Para kung sakaling nanalo si Red Liaga, sasabihin dahil inendorso siya ni Sara Duterte. Ngayong natalo, sasabihin nyo ngayon na hindi siya inendorso ni Sara Duterte? Bakit tahimik kayo nung time na naglabasan itong mga litratong ito na ini-endorso siya di umano ni Sara Duterte? Ngayong natalo, saka kayo magsasalita na AI or edited or kung anuman yung mga lumabas na pictures kung saan tinaas ni Sara Duterte yung kamay ni Red Liaga. Ano kaya ang masasabi ni Attorney Mark Tolentino rito? Bakit noon, nung lumabas yung mga pictures na yan, hindi umalma si Attorney Tolentino? Bakit ngayon na natalo si Red Liaga at lumalabas tuloy na mahina na ang endorsement ni Sara Duterte, bigla kang kakambyo at sasabihin mo na hindi inendorso ni Sara Duterte si Red Liaga? Well, nagtatanong lang po tayo kasi napaka-obvious naman. Naglabas kayo ng survey na peke pala, na pinalalabas ninyo na 78% ba yon si Red Liaga, tapos 20% lang si Bong Acop.
Minind condition nyo ang taong bayan at galing pa mismo kay Atty. Mark Tolentino, 51.01% sa survey itong si Red Liaga. Tapos nung natalo, sasabihin ninyong nadaya. Hindi ba kaya ganyan din ang ginagawa ng kampo ni Sara Duterte? Palalabasin nila na ang lakas-lakas, ang taas-taas ng survey ni Sara Duterte para kapag siya ay natalo sa 2028, sasabihin niya, dinaya siya. Sample na po itong nangyari kay Red Liaga. Nung mataas kuno sa survey at inindorso kuno ni Sara Duterte, walang palag yung mga DDS. Nung lumabas na peke pala yung survey, sasabihin nilang dinaya sila. So may pattern na po tayo. Ngayon, kapag natalo si Sara Duterte sa 2028, palalabasin nila na dinaya sila. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agnina.